Magandang araw po muli sa ating lahat. Welcome po muli sa ating araw-araw na pagpapala. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus sa oras na ito, salamat po na kami po ay makapakinig ng iyong salita at salamat po naniniwala kami ng salita mo ay makapangyarihan at ito po ay nailalagay sa aming mga puso at ito po ay ginagawa namin. Lord, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muli, magandang araw po. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay patungkol po sa 4 kinds of field. Yan. Sabi po sa Matthew chapter 13 verse 3 hanggang 8. Dito po ay nagkwento po si Jesus ng talinhagang salita at ginamit niya po dito ang example ng isang farmer, no? Ang farmer po ay naghasik ng seed, no? At ito po ay bumagsak sa 4 na field. Ano po yung 4 na yon? Number 1, yung tinatawag pong the path. Yan. Ang seed pong ito ay nahulog sa daanan, no? At ito po ay kinuha ng ibon at ito ay nawala na lang, hindi tumubo dahil ito po ay nalaglag lamang doon sa daanan. Alam niyo po, ang sinasabi po dito na ang ibig sabihin po pala nung seed na ito sa Bible, sa parable na yon, ay patungkol po sa salita ng Diyos. So ang seed ay nagre-refer doon sa salita ng ating Panginoong Hesus. So ginamit niya po example yon na naitanim, no, ang seed na yon sa daanan. Pero ito po ang nakakalungkot dahil dumating sa time na kinuha ng ibon at ito ay hindi tumubo. Alam niyo po, may connection po ito, kaugnayan, sa panahon po natin ngayon. Amen? So bago po natin malaman yan, gusto ko lang pong ulitin yung 4 na field na yon. Number 1, the path. Number 2, the rocky. Number 3, thorny. And number 4, the good soil. Yan. Makikita po natin dyan kung tayo pong mga Kristiyano, no, ay saan po ba tayo sa 4 na field na ito? Amen? So number 1 po, ito po yung gagaya na nabanggit ko, yung sa path, ito po yung mga taong nakikinig ng salita ng Panginoon pero mabilis pong mawala. Ayan. So, nakinig sila ng salita ng Diyos, no? Pero ito ay nananakaw din kaagad sa kanila. Nawawala din kaagad sa kanila. Or, hindi kaagad nila naintindihan o ayaw nilang intindihin ang salita ng Diyos na napapakinggan nila. Kaya yun ay an example na hulog doon sa daanan. Number 2, ano po yun? Rocky, no? Itong seed na to nalaglag doon sa batuhan. Tumubo naman siya, pero nung dumating na ang sikat ng araw, yun ay nalanta. No, ganun din po sa buhay natin ngayon, no? Minsan tayo ay naitatanim doon sa batuhan. At kapag dumaan ang mga pagsubok, sitwasyon, persecution, ayan, madali tayong umalis, madali tayong mawala, madali tayong tumalikod sa Panginoon. Dahil mabilis lang nalanta yung buto na yon. Pero tumubo siya. Yun nga lang, kapag dumating na yung mga bagay na yon na sitwasyon sa buhay natin, mabilis mawala o mabilis malanta. Ano po yung pangatlo? Ang pangatlo po ay thorny. Yung seed na to na kwento po ni Jesus, no, na nalaglag doon sa tinikan, tumubo naman siya, pero nasakal siya nung mga kasamahan niyang tumubo din ng mga damuhan. Minsan ganun din po ang buhay natin, no? Minsan tayo po ay seed na ilaglag doon sa tinikan na yon at tumubo naman, no, ang salita ng Diyos. Pero pag dumating na po yung mga bagay na hindi maganda sa atin, no, nagiging nagiging unfruitful tayo, nagiging unfaithful tayo. Yan po ang ibig sabihin. Ano po yung pang-4? Yung good soil. Ayan. So, ang good soil naman, ito naman yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, naiintindihan at ginagawa ang salita ng ating Panginoong Hesus. Nawa po mga kapatid ay dito po sa 4 na field na to ay makita natin kung nasaan tayo ngayon. No? Yung buhay natin, yung sitwasyon natin, saan ba tayo? No? Tayo ba ay naitanim doon sa path, sa rocky, sa thorny, or nasa good soil tayo? Kayo po ang makakasagot niyan. Personally, magmuni-muni tayo kung saan ba tayo, nasa good soil ba tayo, o nandoon pa rin tayo sa tinikan.
Pero po, ang gusto po ng ating Panginoong Hesus, marating natin yung pang-apat na field na yon, yung good soil. Yun po ang gusto ng Panginoon, na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, naiintindihan natin, at higit sa lahat, ginagawa natin ang kanyang mga salita. Yun po ang desire ng Panginoon sa atin, na tayo ay nasa good soil. Amen po. Yan. So kapag tayo po ay nasa good soil, magpuproduce tayo ng mga mabubuting bunga sa ating mga buhay. Amen? Amen, amen. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, Lord, salamat po na mas pipiliin po namin na kami ay maitanim sa matabang lupa. At salamat din, Panginoon, na bagamat minsan sa buhay namin, dumadaan kami, O Diyos, sa matinik na buhay. Minsan dumadaan kami doon sa batuhan. Dumadaan kami, Lord God, doon sa mga sitwasyon na hindi magaganda. Lord, sisikapin namin na kami ay maitanim doon sa good soil, Lord God. At maraming salamat po na ito po ay iyong salitang na itatanim sa aming mga puso, O Diyos. At ito po ay magagawa namin sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. God bless po sa ating lahat.